habang si Valtermin ay tinamaan ng banal na espada. Nasusunog sa nakapapasong init. Habang nagliliyab ang kanyang laman at lumabo ang kanyang paningin sa isang magulong hugas ng kahel at puti, nagtataka siya, na may desperadong pagkalito na gumagapang sa kanyang isip, ano ang nangyari? Kailan nakarating si Logan sa itaas niya? At pagkatapos ay dumating ang nakatatakot na pagtanto, isang malamig na pangamba na tumatagos sa init, bakit natatalo ang kanyang aura laban sa force ng mahinang iyon? Pagkatapos naganap ang malaking pagsabog, ang epekto ay napakalaki kaya't makikita ito hanggang sa McLean Rampart. Si Ronyan, ang nakababatang kapatid ni Logan, ay pinanood ang malayong pagsabog na may malalaki at nanginginig na mga mata, at siya ay labis na nag-alala para dito. Ang parehong pagkabalisa ay damapo sa kasintahan ni Logan, si Eileen. Pinanood niya ang umaakyat na usok, nagdarasal na ang lalaking mahal niya ay hindi nasunog ang kanyang sarili kasama ang kanyang kaaway. Sa sentro ng bunganga ng crater, nagsisimulang hamupa ang alikabok. Pagkatapos ng kakilakilabot na apoy na hamupa mula sa banal na kasanayan, si Logan ay nakatayo sa gitna ng mga baga, hinihingal ang kanyang dibdib. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon at naisip na nag-activate ito sa tamang oras. Ang tinutukoy niya ay ang espesyal na kakayahan ng kanyang espadang Lux, ang time acceleration. Ito ay isang kasanayan na hindi niya magagamit ng sunod-sunod, nagdudulot ito ng malaking pasanin sa kanyang katawan at sa talam, kaya't tactical niya itong inipon hanggang sa huling bahagi ng duelo. Pinagsama niya ito sa ika-4 na anyo ng banal na espada, Scorching Slash, isang teknik na nagpapahintulot sa kanya na gumalaw ng triple sa kanyang normal na bilis at humiwas sa aura. Habang tuluyang nawala ang usok, nakita natin si Valtermin ay malapit ng bawian ng buhay. Ang kanyang baluti ay nabasag, ang kanyang katawan ay bali. Lumapit si Logan sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang natalong kaaway at sinabi lamang sa kanya na talo siya. Ngunit, kahit sa pintuan ng kamatayan, nananatili ang kanyang pagmamataas. Nagsalita siya, sabi niya oo, pinabagsak ni Logan ang unang prinsipe, at ang pangalawang prinsipe ay malapit nang bumagsak nang wala siya, kinikilala ang nakatatakot na kahusayan ni Logan. Inamin niya na talagang nagawa ni Logan na maupo ang ikatlong prinsipe sa trono, isang gawaing walang sinuman ang nag-akalang posible. Kinikilala niya na talagang si Logan ang estudyante ng Sword Duke, ang pagkakahawig sa kapangyarihan ay hindi may kakaila. Ngunit bamulong siya na hindi lahat ng bagay ay mapupunta sa gusto niya. Sa isang mapang uyam na ubo, tinanong ni Valtermin kung sino ang makikinig sa batang prinsipe na iyon. Ipinahihiwatig niya na ang kaguluhan sa politika ay malayo pa sa pagtatapos. At sa kabila ng kanyang matatapang na salita, sa kaibuturan, siya ay tiyak na takot din kay Logan. Tahimik si Logan sa isang sandali, pinoproseso ang mga salita ni Valtermin. Hindi siya nag-alok ng aliw, ni hindi siya nakipagtalo. Pagkatapos ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. At tinanong si Valtermin, iyon ba ang kanyang mga huling salita? Sa puntong ito, si Valtermin ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang paghinga ay mababaw, isang simpleng kalampag sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Logan, na humaharang sa liwanag ng langit. Pagkatapos ay tinawag niya si Logan na isang bastard. At sinabi sa kanya na umalis sa tabi dahil hindi niya makita ang araw. Gusto niyang ang huling makikita niya ay ang liwanag, hindi ang mukha ni Logan. At sa isang traikong tanawin, binigyan siya ni Logan ng awan ng kamatayan. Ibinigay niya ang huling hampas, hiniwa ng kanyang talim ang huling hibla ng buhay, tinapos si Jordan Valtermin. Samantala, sa rampa, ang matinding labanan ay patuloy na nagngangalit. Ang mga tunog ng bakal na nagbabanggaan at mga lalaki na sumisigaw ay pumuno sa hangin. Isang golem, napakalaki at walang tigil, ay patuloy na pinapatay ang mga sundalo ng kaaway. Isang sundalo, pinapanood ang kanyang mga kasamahan na bumagsak, ay hindi makapaniwala na tinalo ng golem ang 3 kabalyero ng sabay-sabay. Sinasalungat nito ang lahat ng loika ng digmaan. Ang isa pang sundalo, sinusubukang buhayin ang bumabagsak na moral, ay sinabi sa kanya na huwag matakot. Sumigaw siya na ang mana stone ay ang weak point ng golem, kailangan lang nilang hanapin at sirain ang core na iyon upang mapigilan ang halimaw. Gayunpaman, ang isa pang sundalo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ay nagsabi, ngunit ang golem na iyon ay walang mana stone.
Ang pagkanto ay nagpapatakot sa kanila. Ang isang golem na walang core ay walang kahinaan. Bago pa makareak ang sundalo sa imposibleng katotohanang ito, ang golem ay pinatama ang napakalaking katawan nito at winasak siya, na nagpadala ng kanyang katawan na lumilipad sa buong larangan ng digmaan. Pinapanood ito ni Sir Clayton, sa purong pagkasabik, ay tinanong ang mga kalapit na tropa, nakita ba nila iyon? Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki ng isang lumikha. Ipinaliwanag niya na iyon ay isang summoned golem, hindi isang constructed one. Ito ang kapangyarihan ng isang Sixth Circle Mage. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tungkod at pinasugod ang lahat ng kanyang pinatawag na mga golem. Samantala, nagmumura ang sundalo dahil sa mga golem. Kaya hindi niya napansin si Eileen na nasa likuran niya na. Pinatay ni Eileen ang sundalo bago pa man niya malaman na nandyan siya. Natanto ni Eileen na ang kanilang mga kaaway ay natigatig sa pagdating ng Sword Duke, at ang pagbabago ay nangyayari. Sa tingin niya, kung si Logan ay makabalik ng ligtas, iyon ang magiging pinakamahusay na kalalabasan. Isang sundalo ng kaaway ang nagsimulang lumapit sa kanya mula sa likuran. Gumagapang siya palapit, hinahawakan ang kanyang sandata. Sa mata ko ng mga mata, sinuri niya ang kanyang figure. Sa tingin niya ay mayroon siyang magandang baluti at humahawak ng pinong espada, dapat siyang isang elite ng McLean. Nagpasya siyang kukunin niya ang kanyang ulo at kikita ng gantimpala para sa pagpatay ng isang high-rankang officer. Nang ang sundalo ay malapit ng sumulong patungo kay Eileen, isang anino ang bumagsak sa kanya. Biglang, dumating si Logan, tumatapak sa kanya nang may nakapipinsalang bigat. Si Logan ay nakatayo sa ibabaw niya, nagdadala ng isang nakapangangilabot na premyo, ang ulo ni Valthermi na hawak sa isang bag. Pagkatapos durugan ni Logan ang sundalo ng kaaway sa isang nakakatawang tanawin. Ano iyon? Nakita si Logan na lumitaw mula sa usok, ang mukha ni Dame Eileen ay agad na lumiwanag. Ang pag-aalala ay nawala, pinalitan ng purong kagalakan, at mabilis siyang tumakbo patungo kay Logan. Nakaramdam siya ng kaluwagan na ligtas si Logan, ang kanyang mga balikat ay bumaba habang ang tensyon ay umalis sa kanyang katawan. Tumitingin din si Logan sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay lumambot, at sinabi na mabuti na siya rin ay ligtas at maayos. At sa background, sa ilalim ng bote ni Logan, makikita natin ang sundalong balak patayin si Eileen. Nagbuntong hininga si Eileen. Sabi niya nakita niya ang pagsabog ng gubat mula rito. Ang sabog ay napakalaki kaya't kinatakutan niya ang pinakamasama. Inamin niya na akala niya ay nababaliw na siya sa panunood lamang, walang kapangyarihan upang tulungan siya. Siya ay medyo nahihiya sa sarili niyang kahinaan. Sinubukan niyang huminahon at nagsalita kay Logan, tinatanong kung siya ba ay bumagsak tulad noong huli. Tinutukoy ang pangyayari pagkatapos ng laban nila ni Wiccan Kalia kung saan siya ay malubhang nasugatan. Ngunit bago pa matapos magsalita si Eileen, pinutol siya ni Logan ng marahan. Tiningnan siya nito at sinabing sigurado siyang labis siyang nag-alala para sa kanya. Sa biglaang salita ni Logan, na tumama mismo sa katotohanan, nagsimulang mamula ng husto si Eileen. Siya ay naguluhan at nauuto, sinubukang bawiin ang kanyang sinabi. Sabi niya, ang ibig niyang sabihin, hindi siya nag-alala, ngunit hindi naman ganoon kat hindi para sabihin sa ganoong paraan. Desperado siyang panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang kabalyero. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbulungan ng walang kabuluhan, nagdadahilan na lahat naman ay nag-alala noon at wala siyang pinagkaiba sa iba pang mga tropa. Ngunit pagkatapos, pinatigil ni Logan ang kanyang pagdadaldaw. Sa isang mainit na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata, pinasalamatan siya ni Logan sa paniniwala nito sa kanya. Sa puntong ito, malapit nang umiyak si Eileen. Ang mga emosyon ng labanan at ang ginhawa ay bumabagabag sa kanya. Hindi raw iyon patas sa kanyang puso. Pagkatapos ay tumanggo si Logan at sinabing mag-oorganisa siya ng isang bagay para sa kanila. Marahil ay isang date o isang seryosong usapan, pagkatapos matapos ang lahat ng ito. Ngunit bago iyon, tumigas muli ang kanyang ekspresyon. Kailangan nilang tapusin ang digmaang ito. Tumalikod si Logan mula sa kanya at umakyat sa gilid ng kuta. Tumayo siya sa pader ng kuta, nakatingin sa magulong larangan ng digmaan sa ibaba. Huminga siya ng malalim at sumigaw, ang kanyang boses ay pinalakas ng force, na nagsasabing. Lahat ng nakatayo sa lupain ng McLean, makinig ng mabuti.
Ako, si Logan McLean, ay kinuha ang mga ulo ni na Reuter von Grandia, ang unang prinsipe, at ang Flaming Sword Jordan Valtermin. Itinaas niya ang madugong bag para makita ng lahat. Sa anunsyo ni Logan, labis na nagulat ang mga pinuno ng kalaban, sina Juan Douglas, Luther, at Wiccan. Nawalan ng kulay ang kanilang mga mukha. Lalo na nang mapansin ni Douglas ang dugo na tumutulo mula sa bag na hawak ni Logan, natakot siya. Bumagsak sa kanya ang katotohanan ng sitwasyon. Ipinagpatuloy ni Logan ang kanyang proklamasyon, sumisigaw na ang kanilang koalisyon ay nabigo at inuutusan silang tumigil sa pakikipaglaban. Hindi makapaniwala ang mga sundalo na natalo sila. Ang balita ay kumalat sa Hanay tulad ng isang shockwave. Isang sundalo ang tuluyang nawalan ng kontrol. Sinabi niya, imposible, isang bata lang na tulad niya, laban sa isang gumagamit ng aura tulad ng kanilang Panginoon. Hindi mangyayari yan. Tumatanggi siyang tanggapin na ang maalamat na Flaming Sword ay bumagsak sa isang binata. Ngunit bigla, isang nakakatakot na puwersa ng talam ang pumihil sa kanila. Ang hangin ay naging mabigat, na nagpapahirap sa paghinga. Ang Sword Duke ay humakbang pasulong. Inanunsyo niya na ang mga hindi aamin sa pagkatalo ay maaaring lumapit sa kanya, at siya mismo ang hahawak sa kanila. Habang ang mga sundalo ay hindi makayanan ang takot at nakakatakot na presyon na nagmumula sa duke, ang kanilang kalooban ay nag-iba. Isa-isa, ibinagsak nila ang kanilang mga sandata. Nagsimula ang mga anunsyo ng pagsuko. Isang boses ang sumigaw na ang mga kabilang sa House Fractal ay hindi nalalaban. Gayon din ang House Rowan. Pagkatapos, idineklara ng House Anthony na ibababa nila ang kanilang mga armas. Ang koalisyon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Sa puntong ito, nakatayo si Juan Douglas na parang hanggal sa gitna ng larangan ng digmaan. Siya ay nag-iisa, napapalibutan ng mga tropang sumusuko. Sa isang kinakabahang tawa, naisip niya, nakakatawa. Nasira ang lahat dahil lamang kay Logan McLean. Hindi niya maunawaan kung paano binuwag ng isang binata ang kanilang buong plano. Tumingin ang duke patungo sa mage at tinanong si Juan Douglas, paano naman siya? Magpapatuloy ba siyang lumaban? Nag-isip si Douglas saglit, kinakalkala niya ang kanyang mga posibilidad at napagtanto niyang zero ito. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang tungkod, ang kahoy ay tumunog sa mga bato, at sinabing sumusuko siya. Parehong hindi makapaniwala sina Wiccan at Luther sa kanilang nakita. Ang kanilang pinuno ay sumusuko. Tinanong ni Luther si Douglas, wala ba siyang kahihiyan? Habang ang spell na kinas ni Douglas sa Sword Duke, ay kumikawala. Tiningnan ng Duke ang mage, sinabi ng Duke kay Douglas, matalinong pagpili. Sa sandaling iyon, nang walang babala, inatake ng Duke sina Wiccan at Luther. Gumalaw siya sa bilis ng kidlat, nagpapakawala ng isang nakakatakot na puwersa ng talam. Agad niya silang pinatumba, ang matinding presyon ay nagpahimatay sa kanila. Nakatayo sa ibabaw ng kanilang mga nakahandusay na katawan, sinabi niya ng casual na ang dalawang batang iyon ay nangangailangan ng tulog. Natakot si Juan Douglas sa eksena. Nakatitig siya ng nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang pinatumba ng halimaw na matandang iyon ang dalawang gumagamit ng aura sa sandaling lumabas siya sa spell. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan ay hindi malalampasan. Nagsimulang umalis si Juan Douglas sa larangan ng digmaan, umaatres ng dahan-dahan. Iniisip niyang aalis muna siya sa ngayon, atres upang mabuhay, ngunit nanunumpa siya sa loob-loob na maghihintay siya ng tamang panahon upang pabagsakin si Logan McLean man lang. Magiging kanya ang paghihiganti sa huli. Ngunit bago pa matapos ni Douglas ang pag-iisip, pinigilan siya ng Duke. Ang boses ng Duke ay malamig na parang yelo. Sinabi niya, pagsuko. Isang nakakaaliw na ideya, nanigas si Douglas. Hindi niya maintindihan ang mga salita ng Duke. Sumuko siya, dapat siyang patawarin. Ipinagpatuloy ng Duke, sinabi niya na alam niya palagi kung ano ang iniisip ni Douglas sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon. Ang pagtataksil, ang kawalan ng tunay na pagsisisi, ang layunin na saktan si Logan McLean, ang hinaharap, lahat ay nakasulat sa kanyang mukha. Itinaas ng Duke ang kanyang espada, ang talam ay kumikinang. Sinabi niya kay Douglas na ayaw niyang mabuhay siya o si Jordan mula pa noong simula. Sinubukan ni Douglas na magmakaawa para sa awa, binubuksan ang kanyang bibig upang magsumamo. Ngunit pinugutan siya ng Duke sa isang solong, tuloy-tuloy na galaw.
Habang bumabagsak ang ulo, sinabi ng duke na magkikita sila sa impyerno. Sa malagim na pagbitay na ito, natapos ang labanan. Ang katahimikan ng tagumpay ay dumating sa mga lupain ng McLean. Nagsimulang tumakbo si Logan patungo sa kanyang master. Tinawag niya itong, "Master," sabi ni Logan, "Master, dumating ka." Ang duke ay natuwa rin nang makita ang kanyang disipulo na buhay at maayos. Isang ngiti ang sumagi sa kanyang mga labi, ngunit pagkatapos, totoo sa kanyang kalikasan, tinamaan niya ang ulo ni Logan ng isang matalim na hampas. Bumulong-bulong siya, sinabing bibigyan siya nito ng hernia sa lahat ng problemang ito. Pagkatapos ay tinanong ng duke si Logan, "Ano na ngayon?" Habang kinukuskus ang masakit na bahagi sa kanyang ulo, sinabi niya na pakikilusan niya ang kanilang mga puwersa at hahanapin ang pangalawang prinsipe at pagkatapos ay sinabi niyang pupunta siya sa kabisera. Ang duke ay medyo nagulat nang marinig ang ambisyosong plano na iyon. Sa isang seryosong tono, tumingin si Logan patungo sa abot-tanaw at sinabing kailangan niyang tapusin ang digmaang sibil na ito minsan at para sa lahat.